Tara po, magkape po muna tayo. Good morning. Alam ninyo, latest tungkol po doon sa mga UFOs, no? Parang may binabalak po sila na sa US government na parang palilitawin yata nila na totoo raw yung mga UFO. Actually, hindi ko binigyan ng pansin ng balitang yan. Actually, hindi ko masyadong pinagtuunan. Pero merong isang Christian vlogger and pastor, no? At live sa kanyang congregation, nag-live yata sila. Napakinggan ko, maganda yung sinabi niya na parang ang balaking ito ay magtatangka na alisin ang ating mga mata kay Christ, kay Jesus, no? Pero sa akin naman, naniniwala naman ako, ito po para sa akin, napakalalim na po ng root natin sa Panginoon para pati yan ay ating pangkuanin. Isa pa nandiyan na rin yung one world religion, no? At kahit nanahimik ito ng ilang days, lang. Sarap ng kape. Kahit nanahimik yan ng ilang days, nandiyan pa rin po yung pag-escalate pala niyan. Lalong-lalo na po yung sa UK, yung tinatawag na hindi ka makakapagtrabaho kung wala kang national ID for them, no? Dahil nga po sa marami daw po mga aliens na pumapasok sa kanila. Ibig sabihin yung mga hindi naman taga-UK na naninirahan doon to protect their countries. Again, nasabi ko na po, no, especially yung sa UK, ito po yung mga patikim na or should I say, preparing for the platform for the Antichrist. Kasi pagdating po ng Antichrist, gagamitin na lang niya lahat yan. Parang, wow, napaka-easy, gagamitin na lang niya. Kasi ang pinaka-concern ng tao bago lumabas yung Antichrist, yung disappearance. Millions of people disappeared. Kaya yung mga tao na windang, nasaan yung mga praise the Lord, hallelujah, nasaan sila? Saan sila nagpunta, no? Mawiwindang. Siyempre, may mga kamag-anak din po tayo, mga unbelievers na nagtataka, bakit tayo nangawala ng ganun-ganun lang. And then, all of a sudden, may darating na isang tao na parang mistula lang naman po. Ibig sabihin, chika. Mga parang kunwari, alam niya lahat ng solusyon. Pero tandaan niyo, ang paglitaw ng suwail, sabi ng Bible, taglay niya ang kapangyarihan ni Satan, ni Satanas. So, hindi rin po katakataka dahil si Satanas po ever since, ilang beses na po nabanggit, gusto talaga niya ma-worship. Ang main na kasalanan ni Satanas, bakit siya pinatalsik sa langit ay pride, no? Kasama dyan, gusto niya matanyag ang sarili niya. May nagtanong pa sa akin, saan nagsimula yung pride ni Satan? Hindi ko po yan masasagot. Maski sinong scholar, ang tanungin mo, walang makakasagot niyan. Oo nga, no? Naisip mo ba yun? Saan nagmula yung pride ni Satan? Wherein, ang mga celestial being, mga angels during that time, during na panahon na yan, napaka-perfect. Bakit ganon? Merong isang, ibig mo sabihin, merong imperfect na create ang Panginoon. Bakit saan nagmula ang pride ni Satan? Isang bagay na mahirap pong sagutin. Isang bagay na mahirap tukuyin. O, Brother Joseph, yung comment dito. Brother Joseph, tanungin kita, saan nagmula ang pride ni Satan? Tulungan mo naman kami, baka masagot mo. At baka masagot din. Baka masagot mo rin, matulungan mo naman kami. Sige lang, okay lang po. Your comments are all welcome here. As long as alam niyo naman, you don't do it below the belt. Ibig sabihin na nandun naman yung respeto at paggalang sa kapwa ng mga nanampalataya. Especially sa mga views na taglay din naman po nila, no? Hindi natin ito parang kokontrahin dahil, magkaiba tayo ng views. Pre-trib ako, ikaw mid-trib, o siya post-trib. Hindi tayo magkaiba. Pero, tandaan nyo, magkakapatid tayo kay Kristo. We believe in the same God na namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang kasalanan ng buong mundo, bayaran ang kasalanan natin past, present, at future. No? So ngayon, may escalation ba? Yes. Nanahimik lang po siya ng ilang days sapagkat whenever I open YouTube, parang pare-parehas, parang naumay ako. Parang nakakasawa na, parang gano'n. Pero ngayon medyo exciting uli, kaya wow, thank you Lord. So yun po ang gusto ko po sabihin. At syempre, last days naman na po tayo, hindi naman po katakataka ang mga ganyan. Again, we're not yet there. O baka tanungin na naman, ang kukulit, tribulation begins, meron mga vlogs. Pero yung mga iba naman mga vlogs na ganyan, pinapakinggan ko, the tribulation begins. Pero pag pinakinggan mo naman, binapaliwanag naman nila, hindi pa. Parang, siguro ginagamit lang nila yung titles to capture attention from the audience so that the audience will click it. I guess,
Ganun nga po siguro. Ganun din ginagawa ko kasi minsan eh. Yung mga hindi ko pinaniniwalaan, nilalagay kong title, tapos makikurious sila, ba't si pastor nag-ibang faith? Papakinggan nila. Maklik-click yung aking video. Yan ang gimmick, di ba? So, yan po. So, yan po ang gusto ko pong sabihin po sa inyo, no? At, yes. Hoy! Maingay po yung mga aso. Pasensya na po. Ayan, nagbalik na naman yung main problem natin. Sinusundan kasi nila ako kasi saan ako pumunta. I don't know why these dogs are so dependent on me. I don't know. Okay. So, ganun po. Yes. Hawak ko pa yung kape ko. Malaki itong tasa. Yes, syempre nagkakape po tayo maaga. So, ayun po. Wala pa po tayo doon. We're not yet there, no? Doon ba tayo tumigil? Ayun, we're not yet there. Kaya enough na po dun sa mga nagsasabing nandoon na tayo na nagsimula na kuno ang tribulation at nagtatatakan na raw. Yan yung ginawa kong title last night. Nagtatatakan na. And I'm surprised dahil marami naman po nag-click. And thankful po ako. I'm not after the clicks para kumita. Tandaan nyo, hindi. I'm after the clicks para yung pinaghirapan kong vlog mapakinggan naman. Para hindi naman po unfair. Mas masaya ako doon sa napakinggan yung ginawa kong vlog kumpara doon sa kumita. Hindi po. Doon po sa deserve naman siguro dahil naghirap tayo dito sa vlog na ito. Although napakasimple lang naman ang mga platforms natin, no? Pero especially message, yung laman, gusto ko kasi marinig yan. I want this to be heard. Kaya yun, I capture some attentions para mag-create ng tinatawag na noise para ma-curious. Ganyan lang pong ginagawa ng mga ibang mga Kristiyano rin ng mga vloggers. So, hindi po masama yun. It's one way of wisdom na ibinigay ng Diyos sa atin kung paano natin ibibigay yung sa ating mga, yung kakayanan na ibinigay ng Lord sa atin, no? Ako naniniwala po ako end times na po. Naniniwala ako anytime mag-rapture na. As far as I'm concerned, the next main thing, the next big event will be the rapture of the church. Okay? So, that's it. Mararapture po tayo, hindi dahil sa mabubuting gawa natin, babalik po tayo dyan, kasi mararapture. Kung pinanganak ka sa isang religious family, like for example, pastor ang nanay mo, pastor ang tatay mo, both your parents are pastors. Tapos ikaw pinanganak ka doon, nagsisimba ka tuwing linggo, mararapture ka na? May nakausap kong ganyan, ha? Kiitid ng pangunawa niya. Madalas kami simba, mararapture ako. No. It's not that. It's not that. Okay? Hindi pwedeng mangyari yun. Ang mga tao, hindi pwedeng ipanganak na Christian agad. Okay? Pwede kang ipanganak na Katoliko ka agad. Pwede kang ipanganak na Buddhist ka kaagad. Pero hindi ka pwedeng ipanganak na Kristiyano ka kaagad. Okay, tandaan nyo ha, pwede kang ipanganak na Catholic ka kaagad. Pwede kang ipanganak na Buddhist ka kaagad. Okay? Pwede kang ipanganak na Hindu ka kaagad. No? Pero kailanman, you cannot be born na Kristiyano ka kaagad. Ang pagiging Christian ay pinagdidesisyonan to decide for the Lord Jesus Christ to be your own personal Lord and Savior. You will believe in His finished work on the cross, accomplished by Him 2,000 years ago. That's the only way para maging Kristiyano ang isang tao. Again, uulitin ko, pwede kang ipanganak na Katoliko agad, pwede kang ipanganak na Hindu agad, pwede ka rin ipanganak na Buddhist kaagad, pero kailanman hindi ka pwedeng ipanganak na Christian ka na kaagad. Again, kita niyo po yan? So, ayun. So, yes. At ang tao, tandaan nyo, ang tao pag pinanganak lang na minsan, mamamatay ng 2 beses. Physical and spiritual. Pero pag ang tao pinanganak ng 2 beses, mamamatay lang siya minsan lang. Ito yung physical death. Di ba? Dahil meron siyang buhay na walang hanggan kasama ang Panginoong Jesus sa langit. No? At dalawang paraan po yan para makasama natin si Jesus. It's either abutan ka pa rin ng physical death na wag naman na sana, which I'm hoping itong susunod na sasabihin ko, ito na nga po sana, mararapture tayo. Yun na nga po, at sa biyaya ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon, I really prayed
I'm really praying right now, marapture na tayong sabay-sabay ngayong 2026. God bless.